Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang The Solid Rock ay naglalarawan ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Isang pundasyong hindi natin natitinag sa gitna ng unos ng buhay. Sa pananaw ng mga Kristiyano, ang bato na ito ay walang iba kundi si Jesucristo, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Sa banal na kasulatan, mababasa sa Ebanghelyo sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25 ang talinghaga tungkol sa matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, ang baha, at malakas na hangin. Ngunit hindi ito gumuho sapagkat ito'y nakatayo sa matibay na pundasyon. Ang larawang ito ay malinaw na nagpapakita na ang buhay na nakasandig kay Kristo Jesus ay may katatagan at seguridad. Ang The Solid Rock ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang paanyaya. Paanyayang ilagak ang ating tiwala kay Jesus sa halip na pansamantalang bagay sa mundo. Ang kayamanan, ang tagumpay, at katanyagan ay maaaring mawala. Ngunit si Kristo ay nanatili magpakailanman. Sa ating panahon ngayon, na puno ng pagsubok, pag-alinlangan, at pagbabago, mahalagang magkaroon tayo ng matibay na pundasyon at pagpakilala sa The Solid Rock ay paalala na anuman ang ating pinagdaraanan, may isang hindi kailanman magbabago at hindi tayo iiwan. Naway sa pagbubulay-bulay natin sa salita ng Panginoon, mas lalo nating makilala si Jesus bilang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa pahayag Kabanata 3, talatang 8. Ito po ang sinasabi: nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harap mo ang isang pintuang bukas at walang makakapagsara nito, sapagkat ikaw ay may kaunting lakas at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong buno ng pasasalamat. Maraming salamat sa iyong walang asawang kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Sa bawat araw na kaming nagising, sa bawat paghinga na iyong ipinagkakaloob, at sa bawat pagpapalang aming tinatanggap, lahat ng ito ay patunay
ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoong Hesus, salamat sa iyong paggamay sa amin sa gitna ng mga pagsubok. Kapag kami nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami nalilito, ikaw ang aming liwanag. Tunay ngang ikaw ang aming matibay na sandigan. Tulad ng ipinapahayag sa aklat ng mga awit na ikaw ang aming kanlungan at lakas. Salamat sa iyong biyaya at patuloy na bumabalot sa aming pamilya, sa aming gawain at sa lahat ng aming ginagawa. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, patuloy mo kaming pinagpapala at pinapatawad. Sa oras na ito, inialay namin sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Naway ang panalangin ito ay maging kaluglugod sa iyong harapan. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon at magtiwala sa iyong kabutihan magpakailanman. Aming itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Aming makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, inilalapit po namin sa iyo ang aming minamahal na bayan, ang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na nagtatag ng mga bansa at naglalagay ng mga pinuno. Kaya't buong pagpapakumbaba kaming dumudulog sa iyo para sa aming lupang sinilangan. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang aming mga namumuno mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa mga lingkod bayan sa bawat lalawigan at barangay. Bigyan mo sila ng karunungan, O Diyos, integridad at pusong may takot sa iyo upang makapaglingkod ng tapat at makatarungan. Naway manaig ang katotohanan at kabutihan sa aming pamamahalaan. Pinapanalangin din namin ang kapayapaan at pagkakaisa sa aming bansa sa gitna ng iba't ibang pananaw at paniniwala. Turuan mo kaming magkaunawaan at magmahalan bilang isang bayan. Hilumin mo ang aming mga sugat bilang sambayanan mula sa kahirapan, katiwalian, sakuna at anumang uri ng kaguluhan. Pagpalain mo ang bawat pamilyang Pilipino, ang mga manggagawa, ang mga magsasaka, mangingisda, guro, mag-aaral, at mga kababayan naming nasa ibang bansa. Ingatan mo kami laban sa kalamidad at bigyan ng lakas sa bawat hamon ng buhay. Higit sa lahat, naway patuloy ka namin kilalanin bilang aming Diyos at sandigan. Itaas mo ang bansang Pilipinas upang maging ilaw at pagpapala sa iba. Amin ding ipinapanalangin, Panginoon, ang kapayapaan sa buong mundo. Aming Diyos at makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo na may pusong naghahangad ng kapayapaan para sa buong daigdig. Ikaw ang may likha ng lahat ng bansa at lahi, at sa iyo nagmumula ang tunay at pangmatagalang kapayapaan. Panginoong Hesus, nakikita mo ang mga digmaan, ang mga kaguluhan at alitan sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita mo
ang mga taong nagdurusa dahil sa karahasan, kahirapan, at kawalan ng katarungan. Maawa ka po sa amin. Hipuin mo ang puso ng bawat pinuno ng bansa upang manaig ang pag-uusap, pag-uunawaan, at pagkakasundo kaysa galit at paghihiganti. Ituro mo sa amin ang landas ng pagmamahal at pagpapatawad. Tulad ng sinabi sa Ebanghelyo ni Mateo 5, talata 9, mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan sa aming tahanan, komunidad at bansa. Pagpalain mo ang bawat pamilya sa buong mundo. Aliwin mo ang mga naulila. Pagalingin mo ang mga sugatan at patatagin mo ang mga pusong natatakot. Palitan mo ang puot ng pag-ibig, O Diyos, ang takot ng pag-asa at ang pagkakahati-hati ng pagkakaisa. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong daigdig. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa bawat puso at sa bawat bansa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bukas na pintuan. Ayan, yun po ang pamagat ng ating pagbubulaya. Narito, pinuksan ko sa iyo ang isang pintuan na walang makapipigil sapagkat kaunti lamang ang iyong lakas. Datapwat ipinapanatili mo ang aking salita at hindi mo pinagsalawalang bahala ang aking pangalan. Mga kapatid, sa talatang ito, makikita natin ang espesyal na pangako ng Diyos sa mga tapat sa Kanya. Kahit maliit na tila mahina ang ating lakas, kapag nanatili tayong matatag sa Kanyang mga salita at hindi pinagsasawalang bahala ang Kanyang pangalan, mayroong bukas na pintuan na handang tanggapin ang ating pagsunod. Maraming tao ang na-intimidate sa idea ng paglilingkod sa Diyos dahil iniisip nila na kulang ang kanilang kakayahan o hindi sapat ang kanilang lakas. Ngunit ipinapaalala ng Diyos sa atin na ang tagumpay at pagkakataon ay hindi nakasalalay sa laki ng ating lakas o galing, kundi sa ating katapatan, pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang pintuan na walang makapipigil ay simbolo ng mga oportunidad, simbolo ng pagpapala, at simbolo ng misyon na inihanda ng Diyos sa ating buhay. Ito ay isang paanyaya, mga kapatid. Ito ay isang paanyaya na huwag tayong matakot. Huwag magduda sa sarili at huwag mawalan ng pag-asa. Sa kahit maliit lang ang ating nagagawa, ang Diyos
ay may kakayahang gawing makapangyarihan ang ating katapatan. Mga kapatid ko kay Kristo, mga kababayan, sa panahon ng kahinaan, kapag ang ating lakas ay kaunti na lamang, ang ating pagtitiyaga at panatiling tapat sa salita ng Diyos ay nagiging dahilan para buksan niya ang mga pintuan na hindi natin kayang buksan sa sariling kakayahan. Ang talatang ito ay nag-anyaya sa atin na humarap sa mga hamon ng may tapang, sapagkat mga kapatid, ang